So yun guys, welcome back ulit sa ating YouTube channel at sa panibagong video tutorial na naman. Ayan, ako mapapansin nyo, meron tayong wiring diagram ng dual horn dito, no? Then meron tayong interrupter relay. So for this video, tuturuan ko kayo kung paano mag-install ng power interrupter or interrupter relay sa ating busina, no? Dual horn or stock horn. Ayun, kung nabasa nyo na yung ating thumbnail, ayun nga, maglalagay tayo ng interrupter relay sa ating dual horn. So ano nga ba yung interrupter relay? So itong interrupter relay na to, ito yung dahilan no, kung bakit yung busina natin is rumaratrat, no? So kung nakarinig na kayo sa daan ng ganoon, no, lalong-lalo sa mga motor, kung mapapansin nyo yung busina nila is rumaratrat. So para siyang sunod-sunod na ratrat yung pagbubusina, no. So bali ito yung nagpaparatrat ng ating busina. Ayan, so hindi na natin patatagalin, umpisa na natin yung ating tutorial. Ayan, so bali sa nakaraang vlog natin, itinuro ko yung wiring diagram, no. So itinuro ko kung paano maglagay ng interrupter relay sa stock horn. So bali ngayon, ituturo ko naman kung paano maglagay ng interrupter relay sa dual horn, or kung paano gawing ratrat yung ating dual horn gamit yung ating interrupter relay or power interrupter. Okay, so tulad ng lagi natin inumpisan, dito tayo sa battery. Kapag nakikita ka ng ganyan, ground. Then meron siyang negative at positive. May makakita din tayo ng ground dito sa ating dual horn, no. Then ayun, tulad ng lagi kong tinuturo, may manipis na wire dyan, merong fuse, 10 amps na fuse. Makikita natin sa tabi ng battery or sa ilalim ng upuan. So yung wire na yon na may fuse, pupunta lang yan dito sa ating ignition switch. Then kapag sinusi mo, tinurn on mo yung susi, yung source na galing sa battery, lilipat lang dito sa ating accessory wire. So yan, tulad ng lagi kong tinuturo, yung ating accessory wire, napakaraming sinusuplayan yan. Headlight, busina, flasher, park light, dashboard, at iba pa. So dahil busina yung ituturo natin, so yung busina is kumuha lang ng source dito sa accessory wire. Ayan, papunta sa horn switch. Ngayon, kapag pinindot mo yung horn switch, dito na papasok yung ating interrupter relay. Okay, so bago tayo mapunta sa interrupter relay, dito muna tayo sa boss relay, sa 12 volts relay natin, no? Kasi nga maglalagay tayo ng dual horn at syempre rat-rat. So explain muna natin yung wiring ng ating dual horn at ng relay. So sa relay natin, meron tayong 30, meron tayong 85, 86 at 87. Okay, sa 30, automatic, kahit na paulit-ulit ko na lang sinasabi, merong 10 amps fuse dapat yan. Hindi nawawala yung 10 amps dyan. Then, direkta yan sa positive terminal ng ating battery. So, for safety na lang yung ating 10 amps, for safety yan. Then, sa 86 at sa 85, tulad ng lagi kong tinuturo, yung 86 at 85 natin, yan yung trigger ng ating relay. So, pwedeng magkabaliktad. Pwedeng 85 maging positive, pwedeng 86 maging negative, or pwedeng 86 negative, or pwedeng 85 yung positive. Basta kailangan mapasukan lang ng negative at positive yung ating 85 at 86 para matrigger yung ating relay at maglabas siya ng output dito sa 87. So yung 87 naman natin, pupunta yan dito sa wire ng ating dual horn sa positive. So yan yung positive. Dalawang terminal lang yung ating dual horn. So pagsamahin nyo na yung ground, itap nyo to sa chassis. Yan, sa chassis or sa body ground, hanap kayo ng good source, yung walang kalawang. Then pagsamahin nyo na rin yung positive terminal. So yan ngayon yung pupunta sa 87. Then okay na tayo dito sa ating relay, no. Ngayon dito naman papasok yung ating interrupter. Sa interrupter natin, meron tayong 4 wires, meron tayong 4 wires dyan. Isang black, isang red, at dalawang yellow. So para ma-trigger yung ating interrupter, kailangan niya ng positive at negative din. So yung negative, so automatic. Pwede na to sa may ground. Or mas maganda, itong negative ng interrupter, i-connect nyo dun sa may wire na hinugot nyo dun sa may busina. Diba? Ito yung ating stock horn. Ayan, may terminal yan. Ngayon, huhugutin yung terminal ng ating wire, no? For example, ito yung terminal. Ayan. So may iwan na yung dalawang wire na yon. Ngayon, yung ating interrupter, dito na natin ipapasok. It's either yung interrupter na yon, positive at negative lang naman. Hanapin nyo lang dyan, no? Para hindi kayo malito. And dito nyo ngayon isasalpak yung ating interrupter. For example, itong black is yung
Ayan, negative. So, ito yung negative. Then, yung red is yung positive. Ayun, dito sa stock wire ng motor natin, for example, ito yung naiwan, no? Ito ngayon, ito siya yung blue, sky blue. Doon mo ipapasok yung positive ng ating interrupter. Then yung isa is black, doon mo naman i-connect yung negative ng ating interrupter. So yun, tulad ng sinabi ko, kailangan niya lang ng negative at positive para ma-trigger yung ating interrupter. Ngayon, yung dalawang output niya is pares kulay yellow yan, no? So kung di pa nga pala kayo nakakita ng interrupter, so ganito yung itsura niya. Ayan, so ganyan yung itsura niya. Meron siyang dalawang wire na yellow at meron siyang dalawang wire na black at red. So bali 4 wire siya. Yan, balik tayo sa tutorial. So yung dalawang yellow natin, output lang naman yan. Kinonect na natin dito sa may 85 yung isang yellow at 86 yung isang yellow. So tulad nga na sinabi ko, kailangan lang niya ng positive at negative. So kumuha tayo ng negative dito sa stock wire ng ating busina, no? So itinap natin yan. So kung saan siya pumasok, doon lang din siya lalabas. Ayan. So yung 86 bali natin yung naging negative. Then yung kabila naman, kumuha siya ng source sa ating accessory wire. Ayan, pupunta sa switch. Siya yung positive natin ngayon. Pumasok siya sa red wire ng ating interrupter. Lalabas siya dun sa kabila. So bali yung 85 yung ating positive ngayon. Tulad nga sinabi ko, para ma-trigger yung interrupter at yung relay, kailangan niya lang ng positive at negative, which is nasupplyan naman ng ating stock wire. Ngayon, dito na papasok yung ating 87. So kapag pinindot mo na yung busina or yung horn switch, papasukan na ngayon na yung current yan, source, para putol-putulin yung kuryente papunta sa ating relay. Ayan, papunta sa ating relay. Dito na ngayon magrarat-rat yung ating dual horn, no? So napakadali lang sundan, guys, no? Kung napanood nyo yung first video natin kung paano mag-install ng interrupter relay, so napakadali lang. Ayan, ulitin natin. So dito na natin umpisahan sa accessory wire. Kukuha lang ng positive yung ating busina sa accessory wire. Dadaan yan sa switch. Lilipat yan sa kabila. Then tap natin yung positive wire ng ating interrupter dun sa wire ng ating horn switch. Kasi may iwan na yun dun. Then yung negative, tap din natin dun sa kabila. Kasi may iwan na doon, kasama na yun. So kumbaga disconnect mo na yung dalawa na yun, tinanggal mo na yung stock horn. Kasi nga, dual horn yung gagamitin mo. Okay na tayo doon. Connected na siya dito, connected na siya doon. Then, tulad nga na sinabi ko, kailangan niya lang ng positive at negative. So dito na papasok yung source natin. Kapag pumasok na dyan, lilipat yan sa kabila. So yung positive, dyan, dito papasok ngayon yung ating relay. So kailangan lang ng positive at negative ng ating relay, ng 85 at ng 86 para ma-trigger yung busina natin. So dahil dual horn yan, kailangan din natin ng relay. 4 pin yung ginamit natin. So negative, pumasok doon, lalabas yan sa kabila at kukonek yan dito sa ating 86. Merong anong fuse doon. Connected na yung 30 mo sa positive terminal ng battery, meron ka pang fuse. Okay na yan. So matitrigger na ngayon yung relay mo. Magsusupply na siya ng putol-putol na kuryente papunta dito sa may ating dual horn. So ayan guys, no, napakadali lang naman sundan. Pagpasensya nyo na kung mabilis tayo magsalita kasi nagmamadali tayo para hindi tayo abutan ng oras or para hindi na humaba yung oras. So bali, ipopost ko na lang yung soft copy ng video na to or ng ating wiring diagram para if ever man na gusto nyo ipaprint, screenshots nyo na lang then pag-practicean nyo or panoorin nyo na lang ng ulit-ulit para maintindihan nyo. So napakadali lang naman. Ayan, so ayan, o, nandyan na lahat, kompleto na yan. Bali susundan nyo na lang. Ayan, so bali hanggang dito na lang siguro guys, no. Kung may natutunan kayo sa video na to at kung nagustuhan nyo, so please like, share, and subscribe.